araw na to, tara samahan niyo ako dahil may na-discover ako murang kainan ng mga rice at saka merienda dito sa BGC. So kung nagkikrave ka sa mga siomai, banana Q, barbecue, turon, mga ganyan, mga street foods or mga kakanin, meron sila doon. Mga karinderya. So landmark pala is tapat ng Metrobank dito and ayun yung Mitsukoshi building. Eto na siya oh. Pero dadaan tayo doon. Let's go! Ito na yung portal. Diretso lang tayo, tapos malapit na tayo dun sa destination natin. Other side of BGC, let's go. Ayun na, ang dami! Ooh, may balot, may mani, meron tayong turon, toge, lumpiang toge, lumpiang gulay, yun oh. May kwek-kwek, mga tusok-tusok ng mga kikiam visual. Let's go. At saka barbecue. Isaw yan. Ito na. Lapit lang natin. Ito pa. Banana Q, barbecue. Tapos may saging din doon, no? Kung gusto niya ng murang prutas dito sa BGC. Ito, oh, mani. May binatog pa. Tsaka mangga. Let's go. May mga karinderya din dito, guys. Kung namimiss mo na rin sumakay ng tricycle, pwede din tayo sumakay ng tricycle. Ayos. Kain muna tayo. Tara. Kita-kits tayo dito Goodness Keeps! This is Lance! At sa araw to, nagtataka ako kung bakit puro puspin lang yung madalas nating nakikita dito sa BGC. Kaya sobrang saya ko nung nakita ko si Bantay. And dito pala siya sa Urban Farmers PH. May mga dala tayo ngayon, dog food, cat food, mga pagkain na lang para sa mga pets dito. Tara! Hindi ko alam na Bantay yung pangalan niya before. Nakita ko lang yung mga intern students na nag-duty dito. Taga CVSU main din sila. Hello sa inyo. And sila yung nagsabi sa akin na Bantay pala yung pangalan niya. Tara! Bisitahin natin si Bantay tsaka yung mga puppies niya. Alam niyo ba na pwede kayong bumili ng mga gulay dito, pick and pay. Kayo mismo yung magpa-farm. Tapos magbabayad na lang. Nagdala po tayo ng mga cat treats and cat food and dog food para kay Bantay at saka sa mga puppies niya din. Hello, Chok. Hello, dog food. Hello, what's up? Hello, what's up? What's up po? Oh, sarap. Bantay, baby, come! Ayan si Bantay! Kanina ayaw niya, pero nung natikman niya with wet food, gusto niya na. I'm so happy. Buti lumabas din si Bantay. Ako din na. Ganda na ayos mo. Good boy. Good boy, Butso. Hindi natin masyado nakita si Bantay kasi mahihain talaga siya. Ganyan na siya ever since. So, ayun lang para sa araw na to. Next time naman, mga cats, kapag may kakilala kayo, just comment down below. God bless you! Alam mo ba kung para saan yung brush sa gilid ng escalator? This is Lance! At sa araw na to, yan ang skirt brush o tinatawag din nating escalator safety brush. Karamihan sa mga Pilipino akala panlinis ito ng sapatos. Pero mali, isa yang safety device. Kapag masyado kasing dikit yung paa mo sa gilid, pwedeng maipit yung sapatos, tsinelas, o yung damit mo. Kaya nilagyan ng brush yung gilid para pag natamaan mo, mararamdaman mo, ilalayo mo. Parang early warning signs sa mga paa mo. Kaya next time, iwasan magdumikit sa gilid ha. Bonus kaalaman, minsan meron din tayong makikitang ganitong signs sa gilid ng escalator. Kanan o right para sa mga nakatayo lang at left o kaliwa naman para sa mga naglalakad o nagmamadali. Ugaliin nating sundin ito para magbigay respeto sa lahat ng taong gumagamit ng escalator. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keeps! This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba ang isang gamit na hindi mawala sa bag ko? Palagi kong dala ay ang laptop. Kayo rin ba? Bilang isang estudyante at nagko-content creation na rin, meron tayong mga schoolworks, case presentation, at thesis. Sa pa naman, gumagawa tayo ng mga scripts at nag-edit na rin ng content. Ang problema, bukod sa bulky siya dalhin, medyo matagal na rin yung laptop na gamit natin. Bumabagal na siya, kaya bumabagal na rin yung workflow natin. Bilang busy ang person, kailangan natin pabilisin at padaliin ang mga ganap natin. Kailangan natin ng maliit, magaan, at mabilis na laptop. Mabilis magbukas. At yung tumatagal, hindi katulad ng relasyon nyo. Ay, iba pala yun. Uy, scripted na na. Familiar to. Phone style.
Dito tayo bumili before ng iPhone 17 Pro Max natin. At gamit na gamit naman natin siya. Grabe, legit dito, halos pa full na yung storage natin. So, speaking of, another investment, naghahanap tayo ng laptop. Balita ko, meron sila nung bagong labas na MacBook Neo. Kaya itanong natin kung meron silang stock. Tara. Good morning, ma'am! Hi, ma'am. Ma'am, tanong ko lang po, meron po kayong stocks ng MacBook Neo? Yes, ngayon? ma'am. Meron po tayong stocks ng MacBook Neo. 256, ma'am. Meron tayong blush, citrus, then silver. Silver? 512 po. Meron tayong silver. Yung citrus, ma'am, nabili na kahapon. Wow, okay. Pero silver po, may 512 pa. Apo. Okay, perfect. Bala ko po kasi silver silver yung phone natin. Pwede po malaman yung price, no? Sa 256 Difference. natin, ma'am, 39,990 siya. Sa 512, 46,990. Sakit pala sa bulsa. Huwag na lang siguro. Nating palampasin ang pagkakataon dahil kailangan natin magkaroon ng mas efficient na workflow at good investment to para sa ating schoolworks at pagkakontent. So, unbox na natin. Tara! At hindi mawawala ang freebies ng Phone Style. Ano kayo laman nito? Siyempre alam ko na to, speakers! Pinagpilian natin siya between yung wireless earbuds natin at yung speakers. Meron na tayo nito last year sa iPhone, kaya ito na lang. Thank you so much, Phone Style! Ito na, punta na tayo sa laptop. Grabe. Unbox na natin siya. Paano ba to? First time ko mag-unbox ng laptop na Apple. Minsan, okay lang naman talagang gumastos. Basta, makakatulong siya mapabilis yung mga gawain mo. So, for this one, laptop to, magagamit talaga natin siya everyday. Kaya, open na natin. Ay, tigas pala. Huy, kita ka na yung silver na MacBook Neo. Ang ganda niya! Silver! Sa mga magtatanong pa lang kung paano yung payment method natin. Very flexible naman yung payment method nila dito. Available siya 12 months to pay, 0% interest. Meron din silang 24 months to pay, 0% interest. So, sa experience ko naman, yung 36 months to pay ng phone natin, SRP naman siya. And dito din, sa 12 months, on selected banks ha. Open na natin. Wow, saktong-sakto yung size niya. Tada! Tignan mo, baliktad pa rin siya. Ang gaan niya lang. Tsaka manipis. Tada! Thank you so much. Happy buy na naman. Sobrang tuwa ko dun sa iPhone natin na nagagamit natin pang vlog ngayon. Magagamit din natin to pang schoolwork and pagko-content. Ayun na! So, habang sineset up natin to, imagine, pagkatapos natin mag-script writing, mag-shoot lang tayo sa iPhone natin, and then, i-airdrop na lang natin sa laptop. Sobrang laking tipid sa oras yung makukuha natin. At lalo na, sunod-sunod yung trabaho natin. Okay na okay talaga siya. Thank you so much, Phone Style, for my second purchase. At saka hindi kayo mahihirapan humanap ng Phone Style store dahil last year, 50 plus stores yung meron sila nationwide. But now, meron na silang 97 stores nationwide. Tada! Na-set up na natin! So yan, na-excite tuloy ako lalo. Gandang investment talaga nito, lalo na sa field na ginagalawan ko. Thank you po! Ayun, excited na ako. I-testing na natin, i-edit itong video na to gamit ang ating bagong MacBook Neo. Ay, alam mo na, para sa araw na to, God bless you! Hihilahin mo yung butot ng pusa. Wow! This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba na hindi dapat hinihila ang buntot ng mga pusa? Ang buntot nila ay extension ng kanilang spine. Binubuo ito ng maliliit na buto na konektado sa kanilang spinal cord, saan dumadaan ang mga nerves na mahalaga sa kontrol at galaw ng katawan nila. Ayon sa mga pag-aaral, ang paghila o pagtapak ng buntot nila ay maaaring magdulot ng matinding sakit, injury, at mas malalang kaso, nerve damage. At kapag naapektuhan ang nerves nila, maaaring magkaroon ng problema sa kanilang paglalakad, sa balance, at maging sa kanilang pag-ihi at pagdumi. Bukod sa physical na aspeto, maaaring makapagdulot din ito ng stress at takot sa mga pusa na maaaring makaapekto sa behavior nila. Dahil dito, mahalagang itrato ang buntot ng mga pusa bilang mahalagang bahagi at sensitibong parte ng katawan nila na dapat inaalagaan at nire-respeto. Ay lang muna para sa araw na to. Please,